Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joyce. Sabi nila, ang pag-ibig ay hindi namimili ng oras, lalo na ng tao. Para sa akin, totoo iyon. Kahit na sa pinaka hindi inaasahang panahon at lugar, nariyan na lang siya, si Samuel. Noong una, akala ko'y guni-guni lang. Bata pa ako noon, 15 o 16 na taong gulang. At lagi kong nakikita si Samuel tuwing bumibisita sa amin. Matalik na kaibigan siya ni Papa. At sa bawat pagpasok niya sa bahay, may kakaibang init sa kanyang titig. Parang alam niyang mga bagay na hindi ko sinasabi. O baka naman nag-iisip lang ako ng masyado. Joyce, anong ginagawa mo dito mag-isa? Tanong niya minsan, habang nag-aayos ako ng mga libro sa sala. Ang boses niya ay mababa at may halong kuryente na tila tumututok sa akin. Ah, wala lang. Sagot ko, pilit nang umiti, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Pakiramdam ko'y nahihirapan akong huminga. Bawat paghinga ko parang mabigat, at ang puso ko ay tumatalon sa bawat sandali na tumingin siya sa akin. Minsan, habang nagkikwentuhan sila ni Papa sa kusina, napadaan siya at sabay-sabay kaming tumingin. Ang mata niya, hindi ko malilimutan. Malalim at may halong init at pag-aalala. Parang sinasabi, alam kong nararamdaman mo. Halos mahulog ang mundo ko sa bawat titig niya. Ngunit bata pa ako noon. Alam kong bawal ang nararamdaman ko. Siya ang kaibigan ni Papa. At ako, anak ng kaibigan niya. Hindi pwede. Kaya pinili kong manahimik. Nakatayo roon sa sala. Nakatingin sa sahig. Pilit pinipigilan ng sarili na hindi tumakbo sa kanya at yakapin lang siya. Lumipas ang mga taon at unti-unti akong lumaki. Pati na rin ang damdamin ko. Minsan, sa simpleng hapunan sa bahay, nagulat ako nang hawakan niyang kamay ko habang tinitignan ng kanyang sarili sa apoy ng kandila sa mesa. Joyce, okay ka lang ba? Tanong niya, malumanay, na may halong pag-aalala sa tono niya. Oo, okay lang. Sagot ko, kahit na may kirot sa dibdib ko at ang mundo ko'y umiikot. Parang ang bawat paghipo niya ay may kuryenteng dumadaloy sa balat ko. Nagpapakilig at nagpapalabo ng isip ko. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ako natutulala sa bawat simpleng tingin niya. At alam ko, si Samuel, sa kabila ng kanyang edad, 57 taon, may kakaibang paraan sa pagtrato sa akin. Parang lumilipad ang oras tuwing magkasama kami. Bawat tama niya ay umaabot sa aking buto. Bawat ngiti niya ay nagbibigay ng init sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang dumating ang kaarawan niya, masayang-masayang gabi. May kasamang inuman at tawanan. Nandiyan ang mga kaibigan, ang pamilya, at syempre, si Samuel. Ang silid ay puno ng musika, halakhak, at aroma ng masasarap na pagkain. Ngunit sa lahat ng iyon, ang tanging bagay na nararamdaman ko ay ang kanya, isang kakaibang presensya na bumabalot sa akin. Joyce, halika nga dito. Tawag niya sa akin habang nakaupo sa tabi ng fireplace. Ang liwanag mula sa apoy na kumikislap sa mga mata niya. Parang naglalaro ang mga anino sa paligid niya. At sa gitna ng init ng apoy, nakita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Lumapit ako, medyo nahihiya. Ngunit may kakaibang kaba rin sa dibdib ko. Pakiramdam ko, bawat hakbang papalapit sa kanya ay may kasamang bigat at excitement na hindi ko maintindihan. Anong nangyari? Mukhang seryoso ka. Tanong ko, tinitignan ng mata niya. Umaasang may paliwanag siya sa bawat damdamin na hindi ko masabi. Gusto ko lang sabihin na may mga bagay akong matagal nang nararamdaman. At sa gabing ito, gusto kong malaman mo rin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napuno ang dibdib ko. At sa puntong iyon, lahat ng nararamdaman ko simula pagkabata ay biglang bumalik. Lahat ng mga titig, hawak ng kamay, at mga sandaling nagtagpo kami sa sala o kusina.
Ang puso ko'y parang gustong sumabog sa dami ng emosyon na nararamdaman ko. At nangyari iyon, isang gabi ng pagtatalik. Hindi ko inaasahan at sa umpisa'y natakot ako. Baka magalit siya, baka masira ang lahat. Ang puso ko'y mabilis na tumitibok. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hawak-hawak ang kanyang braso. Ngunit sa kanyang mga halik, sa init ng kanyang kamay na dumadampi sa akin, sa paraan ng kanyang mga mata na nakatingin ng tapat at puno ng pangunawa, nararamdaman ko ang katotohanan. Pareho pala kami ng nararamdaman. Joyce, okay ka lang ba? Tanong niya. Ang tinig niya mababa at may halong pag-aalala. Habang humihinga kami ng sabay at halos magkadikit ang aming mga noo. Oo, masaya ako. Sagot ko. At iyon lang ang kaya kong sabihin. Ang mga salita ko'y simpleng naglalarawan ng damdamin ko. Ngunit ang puso ko ay sumisigaw ng higit pa. Ng takot, excitement, at isang matinding ligaya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Si Samuel ay matalik na kaibigan ni Papa. Isang malaking bawal. Isang masalimuot na sitwasyon. Alam kong masisira ang tiwala ng pamilya ko at baka mabaon sa gulo si Papa. Tuwing naiisip ko iyon, kumakapit ang dibdib ko sa takot. Pero mahal ko siya at alam kong mahal niya rin ako. Kaya pinili naming lumaban para sa nararamdaman namin. Naging lihim ang relasyon namin. May mga sulyap na kami sa mesa tuwing kumakain kasamang pamilya. Mga lihim na mensahe na ipinapadala sa bawat pagitan ng araw. At mga gabing tahimik sa bahay niya na puno ng tawanan, halik at init ng presensya ng isa't isa. Hindi kami nagmamadali, ngunit bawat sandali ay puno ng damdamin. Ang simpleng hawak ng kamay niya habang nanonood kami ng sine sa sala. Ang mahina niyang tawa tuwing nagpapatawa ko. Ang malumanay niyang pagbisig tuwing natatakot ako o nag-aalala. Hanggang sa dumating ang balita. Isang umaga, sa simpleng hapagkainan, ramdam ko ang bigat ng damdamin sa paligid namin. Si Samuel, hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Tumingin sa akin at may kabas sa kanyang tinig. Joyce, ang bata. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ang bibig ko'y tuyo, ngunit kailangan ko nang sabihin ang totoo. Napasigaw ako ng mahina. Oo, buntis ako. Tahimik. Ang mundo ko'y nagbago sa isang iglap. Halos tumigil ang oras sa paligid namin. Ang mga mata niya, puno ng takot, ngunit may halong pagmamahal at pangako. Nakita ko ang kanya lang ang nag-iisa sa paghawak sa akin. Parang siya lang nakakaintindi ng bigat ng aking damdamin. Joyce, kakayanin natin ito, sabi niya. Halos bumabalik ang kanyang tinig sa dating malumanay na tono. Ngunit ramdam ko rin ang paninindigan. Ramdam kong init ng kanyang kamay na mahigpit na kumakapit sa akin. Tila pinoprotektahan ng akin at ang anak namin sa bawat segundo. Ngunit sa piling ng pamilya ko, gumuho ang lahat. Nakakahiya ka! Anong iniisip mo? Sigaw ng nanay ko. Ang boses niya matalim at puno ng galit. Hindi namin ito matatanggap. Dagdag ni tatay. Halata ang galit at halata ring nadurog ang kanilang tiwala sa akin. Ilang araw, paulit-ulit ang pagtatalo. Ang bawat salita nila ay parang dagok sa dibdib ko. Hanggang sa pinalayas nila ako sa aming tahanan. Nakita ko sa mukha ni Samuel ang pag-aalala. Ngunit hindi rin niya kayang pumagitna sa galit ng aking pamilya. Ang kanyang mga mata, naglalaman ng hinanakit at pag-unawa. Alam niyang nasasaktan ako at nasasaktan din siya. Ngunit alam niyang kailangan naming magtulungan para sa hinaharap. Sa ngayon, nakatira ako sa bahay ni Samuel. Masakit man na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakausap ang aking mga magulang. Tinitiis ko ang lahat para sa magiging anak namin. Sa bawat umaga, sa bawat gabi, ramdam ko ang pagmamahal ni Samuel. Ang bawat haplos sa aking tiyan, ang bawat halik sa noo ko, ang bawat pangakong hindi kami iiwanan. Ano sa tingin mo, Joyce? Kakayanin natin?
Tanong niya minsan, habang nakaupo kami sa sopa. Hawak ang tiyan ko. Ang init ng katawan niya, lumalambot sa kaba na nararamdaman ko. Alam ko, kasama ka, kakayanin natin. Sagot ko, at hindi ko mapigilang ngumiti. Ang puso ko'y puno ng pag-asa at determinasyon. Ramdam ko na kahit sa gitna ng unos, may matibay kaming sandigan. Ang pagmamahalan namin ni Samuel. Nais kong balang araw, sa tamang panahon, o sa someday na hinihintay ko, ay magbubukas muli ang puso ng mamagulang ko at magkakausap kaming muli. Hanggang sa araw na iyon, itinuturing ko ang bawat sandali sa piling ni Samuel bilang pag-ibig at lakas. May mga gabi rin na iniisip ko kung anong iniisip ng mga tao sa amin. Mga kapitbahay, mga kaibigan ng pamilya, mga kaibigan ko. Ang isip ko'y umiikot sa tanong kung paano nila kami tinitignan, kung anong sinasabi nila kapag wala kami sa paligid. Napapansin ko rin ang bigat ng tingin ng mga mata ko sa salamin, isang halo ng takot at pangamba sa hinaharap. Ngunit sa bawat gabing iyon, hinahaplos ako ng anak namin sa tiyan ko at nararamdaman ko ang init ng pagmamahal ni Samuel. Ang bawat haplos niya, bawat mahigpit na yakap sa aking balikat, ay nagiging panangga sa mga pangamba ko. Sa bawat sandaling iyon, lahat ng pagdududa, takot, at pangamba ay unti-unting naglalaho na para bang sa kanyang presensya, ang mundo ay nagiging ligtas at maaliwalas. Minsan, habang naglalakad kami sa parke, ang hangin ay malumanay na humahaplos sa aming mukha at ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa liwanag ng hapon. Tinanong niya ako, Joyce, handa ka ba sa lahat ng ito? Sa hirap at saya? Tumitig ako sa kanya. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagiging tapat. Ang pangakong hindi niya ako iiwanan sa kahit anong pagsubok. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa init ng kanyang kamay. Tiyak, Samuel. Basta't kasama ka. Sagot ko at tinawakan ng kanyang kamay ng mas mahigpit. Ang bawat daliri niya sa akin ay nagbibigay ng lakas. Isang tiyak na paalala na hindi ako nag-iisa. Parang noon, batang babae pa lang ako. Mahiyain at puno ng takot sa bawat akbang sa mundong ito. Ngunit ngayon, may lakas na ako. Lakas na dulot ng pagmamahal. Pagmamahal na puno ng saya at init. Kahit na may kasamang sakit. Kahit na may kasamang hindi pagtanggap ng pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, natututo akong maging matatag. Natututong magmahal ng buong puso at matututong harapin ang mundo kahit na puno ito ng pangamba. Dear Kiara, marami pang eksenang hindi ko nais isulat. Maraming alaala na masyado ng personal. Masyadong malalim para mailagay sa papel. Pero bawat isa ay nakatago sa puso ko. Ang gabi ng aming pagtatalik, ang bawat lihim na mensahe na nagpaparamdam sa amin na kami lang nakakaintindi. Ang takot at saya sa bawat sandali, at ang maliit ngunit matatag na pag-asa para sa kinabukasan. Lahat ng iyon, hindi man nakikita ng iba, ay bahagi ng aming kwento. Minsan naiisip ko, baka balang araw, may ibabalik namin ang tiwala ng pamilya ko. At kapag dumating iyon, sabay-sabay naming haharapin ang mundo na magkakasama, na matatag at puno ng pagmamahal. Kasamang anak namin at sa piling ng taong matagal ko nang minahal. Nagmamahal, Joyce.